Bistado na ang balitang yumanig sa mundo ng politika. Ang pagkakasibak umano kay House Speaker Martin Romualdez ay kumpirmadong inianunsyo mismo sa loob ng mataas na pamahalaan. Ayon sa ulat, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay daan sa pagbabagong ito upang bigyang espasyo ang mas malakas na papel ni Vice Presidente Sara Duterte. Lumabas sa mga insider report na matagal nang umiinit ang tensyon sa pagitan ng kampo ni Romualdez at ng mga kaalyado ng Vice Presidente. Dahil dito naging matunog ang usapin na mismong si Marcos Jr. ang pumayag na isantabi si Romualdez bilang hakbang na rin upang mapanatili ang balanse sa politika. Pinaniniwalaang ito ang magbibigay ng mas malawak na kapangyarihan kay VP Sara sa darating na mga linggo. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang hinggil sa nasabing issue. Ngunit ramdam na ang matinding reaksyon mula sa publiko at mga kongresista. Ang tanong ngayon, magbunga ba ito ng pagkakaisa sa pamahalaan? O lalo lamang bang paigtingin ang alitan sa loob ng administrasyon? Tututukan pa ng taong bayan ang susunod na mga kabanata ng pasabog na pagbabagong ito. Unang-una, sinabi ko na noon, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. Wala na hong intro. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At kung nahihirapan pa rin ho kayo mag-subscribe, schedule lang ho yung QR code na yan. Kayo na ho pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Hayun na nga mga kababayan, nakikita nyo naman ho kung sinong gagawin natin na reaction video dito sa video na to. Si Vice President Sara Duterte, ambush interview niya at itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho muna natin yung mga mahuhusay na sagot nitong si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng OVP kanina dyan sa Committee on Appropriations sa House of Representatives. Palakpakan! Bang klase talaga tong si VP Sara Duterte. Kaya ako talagang pagka nakikita ko tong si VP, sumasaya yung puso ko di ba? Kahit na bad trip ng araw ko, pagka nakita ko tong alin na to, hindi ko pa malaman kung bakit ang saya-saya ng pakiramdam ko, no? Ano siya, yung tipong, si Vice President yan, nasusunod na presidente yan. Yung dugong nananalaytay dyan, dugo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung moral compass niyan, parang kay Tatay Digong. Kaya sigurado tayo, pagka siya na naging presidente, nasa tamang kamay ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan, unahin muna natin to si VP Attorney. After ni VP, papasadahan natin yung muna yan, yung mga punto de vista kaugnay sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Pero dito sa video na to, marami hong tinaasan ng kilay si VP dito, kaya ito kung uunahin natin. Mabilisan lang naman to. Ilang minuto lang, tapos rekta ho tayo sa tinig maisog. Isa ho sa mga mga pinapakinggan ng mga OFW, mga kababayan natin sa Pilipinas, itong si Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman, lalo na ngayong mga panahon na to, dapat ho talaga na mapasadahan kung ano man ang mga punto de vista at mababahagi niya sa ating mga kababayan. Ito si VP Sara. Yes, ma'am. Opo. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito. The budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun. Ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap kayo sa budget hearing po ng OVP. Oh, yes. Oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit niyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro na, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President.
na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede niyo i-waive yung parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung ano ba yun? Tradisyon na yun nila, no? The privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority block po ma'am hindi na rin po nagtanong aside mo ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Kasi po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Block lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reactions sa doon. Ma'am, the House last question. Appropriations Panel extended parliamentary courtesy to you this year? Because last year nga po, medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fundraising. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung anong iniisip nila. Pero you mentioned that you were last question answering kasi minsan lang tayo nagaganito. subject of an impeachment trial. Ma'am, are you still expecting na Nag-e-enjoy si VP sa madalang lang naman pala magpa-interview. Sige na, hayaan mo na sila. Ito talaga si Sir Ro. Nag-e-enjoy pa si VP. matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027, or even siguro 2028, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? Oh, I'm sorry, again, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik po kayo sa plenary deliberations? Babalik po kayo sa plenary deliberations? So, support po ba kayo kay Kong Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina, nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Palihog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si PR po kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time. Kasi yung word kanina nag-react sa Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita
magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na na paano bang description ng paano yung mga Barumbado It mo, was just, Oo. more tame this time. Oo, kasi 'di ba? Hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime. Wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, were you expecting an atmosphere a while ago na gano'n na magiging scenario, or you prepared for a more intense sagutan sana kung sakali? Were you surprised na gano'n lang kanina? Far from the last time you were Hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o hindi? Why, ma'am? Ba't nga ba hindi? Ba't nga po? Naawa ako kay Congressman Pepito Alvarez kasi he's 81 years old and I do not think that he can handle the stress of an intense and heated budget hearing. Tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. He's okay. Paano okay? Can you elaborate ba? He's okay. Nag-usap kami about politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about love life niya. So updated po siya sa mga nangyayari ngayon, like nabanggit niyo nga po flood control issue. Ano pong nasasabi niya? Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay, next question. Any more? Ma'am, pero nakababahala kasi parang ang sinasabi kasi ni Attorney Bonfan, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ma'am, were you able to think... Arian. He is well, ma'am. He is fit to stand trial. Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-ano po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you able to see former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Kasi ganito yun. Noong nakita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayoko yung ginaganon ang mga former vice president. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Nag-uusap po kayo? Nag-uusap kayo? Hindi man. Wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez, ma'am.
Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita nyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, nakita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment din sa independent commission po ng Pangulong composition. Baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, Alam ni Marcos Jr. Anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Ano naman?
Hindi naman tapos yung meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikon si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niyo sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy? Hindi. Si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin? Hindi, si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. Alright, sa bago na Thank you. Ayos. Nasa Japan pala. Sino ba lahat na pupunta sa Japan sa 21? Parang wala tayong balita dyan, ha? Teka nga. Makapagtanong-tanong. Sino yung mga pupunta sa Japan? Hindi ko tayo pupunta sa Japan, ha? Baka kala ng mga kababayan natin. Hindi ko tayo pupunta sa Japan. Japan, mahal-mahal dyan. Dito tayo, kay Atty. Vic. Atty. Vic ba pupunta sa Japan? Liliwanag ko anong ibig sabihin ng bawal ang neutral. Yan. At siyempre, ang usapin pa rin natin ay itong napakalalang problema ng flood control funds anomaly at itong flood control projects or flood mitigation projects anomaly. Tutuwid lang ho natin. Marami na ho kasing this scandal, siyempre para hindi sila ang tamaan. Hindi po si Bongbong Marcos o si Pangulong Marcos ang nagbunyag at dapat ikredito sa pagputok nitong maanumalyang flood control projects. Hindi po siya ang dapat tingalain ng sambayan ng Pilipino dahil kagaya po. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!